Kabanata 6641. Hindi man lang itinaas ni Ivan ang kanyang mga mata, para siyang pinalibutan ng hangin ng kamatayan. Parang lahat ng ginawa niya ngayon ay para lang matapos ang isang misyon. At kapag natapos na ang misyon na iyon, mawawalan na ng saysay ang kanyang pag-iral pagkatapos noon. Sampal, nang makita ni Shingan na parang marionette si Ivan, naging malamig at galit na galit ang kanyang mayabang na ngiti. Agad niya itong hinampas ng palad sa mukha. Walang sinabi si Ivan ngunit hindi napigilan ang sarili at bumagsak sa lupa dahil sa lakas. Maging ang noo niya ay medyo dumudugo dahil sa tama. Sa tingin mo ba maiiwasan mo ito sa pamamagitan ng pagpapanggap na bingi? O sa tingin mo ba ay maaari kang mamatay kapag napangasawa mo ang pamilya Tokugawa pagkatapos na makumpleto ang kasal, at kumpleto na ang pagtutulungan ng pamilya Tokugawa at Xavier? Nakangiting sabi ni Shingan. Walang silbi. Kung susundin mo ako, ayos lang. Kung hindi, papakainin na lang kita ng espesyal na bone rust powder na ginagawa ng Shinto Way. Kalimutan mo na ang pagsubok na magpakamatay, at wala ka man lang lakas na bumunot ng buhok mo. Kaya kitang laruan kahit anong gusto ko. Kapag kasama mo ako, magiging akin ka at mag-isa. Mabubuhay ka sa sakit at magdurusa. Kaya kung ako sa'yo, matututo akong sumuko. Alam mo kung ano ang ibig kong sabihin. Pagkatapos ay iniabot ni Shingan ang kanyang kanang kamay at tinapik ang mukha ni Ivan. Ibig sabihin mas alam niya kung ano ang katanggap-tanggap. Pulang-pula ang mukha ni Ivan dahil sa pagkakasample. Bagamat ang hinaharap na inilarawan ni Shingan sa kanya ay kakilakilabot, walang galit na naiwan sa mga mata ni Ivan. Mayroon lamang hindi maipaliwanag na lamig. Malamig niyang tinitigan si Shingan na para bang nakatingin sa isang patay na tao. Ha! Gusto mo ba talagang mamatay ang magiging asawa mo? Tumawa si Shingan. O ano, gusto mo bang patayin ang asawa mo? Sa kasamaang palad, hindi mo makukuha ang pagkakataong iyon. Naglabas ng vial si Shingan at papakainin si Ivan ng tableta. Obviously, sa kanya, magdodroga lang siya ng suwail na babae. Bakit mag-aabala sa mahirap na paraan? Nang makita ni Jessie ang ginagawa ni Shingan, humakbang siya at nakangiting sinabi, Mr. Shingan, once Ivan married into your family, you can do whatever you want. However, she's still part of the Xavier family, so you must show us some respect. Why don't you give us some respect now? Otherwise, kapag oras na ng kasal, and we don't need to put him in a wheelchair, and we don't know her better para sa kasal. Hindi lamang mawawala ng mukha ang ating pamilya, ngunit ang labas ng mundo ay maghihinala rin sa katapatan ng ating mga pamilya. Kaya naman, mangyaring iligtas kami. Nang marinig ito ni Shingan, tumingin siya ng malalim kay Jessie bago tumawa. Fine. For your sake, Jessie. But don't forget, you owe me from now onward. And something like this need to repay. Pagkatapos nun, lumingon si Shingan at tinignan si Ivan. Napakapalad mo, ngunit narito ang payo ko. Pag-isipang mabuti ang mga bagay-bagay sa pagkakataong ito. Malamig ang ekspresyon ni Ivan habang walang sinabi. Ramdam ni Shingan na namumuo ang galit niya nang makita niya kung paano tumanggi si Ivan na magsalita ng kahit ano, na para bang hindi siya natatakot. Agad niyang itinulak si Jessie na gusto siyang pigilan. Lumapit siya at hinawakan si Ivan sa lalamunan. Sa tingin mo ba kaya mong kumilos ng mayabang dahil lang sa pinuprotektahan ka ni Jessie at kailangan kong ipakita ang respeto sa pamilya mo? I'm warning you. After today, that sorry excuse of a man you love will have his fate decided. Gagawin kong palamuti ang ulo niya at ilalagay ko sa bedside table natin. Sisiguraduhin kong panoorin niya tayong natutulog habang buhay. Binitawan ni Shingan ang kamay niya pagkasabi niya nun, saka tumingin kay Jessie with a dark expression. Gabi na, siguraduhin maganda siya, at isakay mo siya sa bridal car. Kung napalampas mo ang oras, tapos na ang buong kasal. Pagkatapos noon, huminga ng malamig si Shingan at umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Halata na hindi lang niya gustong sakupin si Ivan, kundi gagamitin niya ang kasal na ito para masakop ang Xaviers ng Wolsing. Gagamitin niya ang Xaviers ng Wolsing bilang stepping stone.
Pagkaalis ni Shingon, biglang naging malamig ang ekspresyon ni Jessie. Ha! The Islanders, after so many years, ganoon pa rin sila ka-arrogant. Sa kasamaang palad, ang bansa H ay bansa H pa rin, at ang bansa ng isla ay ang bansa ng isla. Ikanaway ni Jessie ang kanyang kamay at hinayaan ang mga kasambahay na gamutin ang mga sugat ni Yvonne. Gayunpaman, hindi pinansin ni Yvonne ang lahat at tumingin kay Jessie ng masama. The Xaviers of Walsing are worse than beasts. You're willing to sell one of your own para lang sa pagkakataong maging traidor. Hindi mo ba alam na pagkatapos ng alyansa sa Island Nation, ay tatanggihan ka ng lahat ng top 10 families? Hinding-hindi sila tatanggap ng traidor sa kanilang ranggo. Napabuntong hininga si Jessie. Hindi mo naiintindihan, Yvonne. Bata ka pa. Ang Xaviers ay nasa bingit na ng pagbagsak. Alam mo ba kung gaano karaming iba pang nangungunang pamilya ang tumitingin sa atin at gustong palitan tayo bilang isa sa nangungunang 10 pamilya? Kung hindi tayo tumaya, mawawala ang lahat. Malamig na sinagot ni Yvonne. Ang iyong tinatawag na paglalagay ng taya ay ang pakikipag-alyansa sa mga taga-isla. Hindi yan. Napabuntong hininga si Jessie. Yvonne, napakatagal mong iniwan ang pamilya. Hindi mo kami naiintindihan. Lahat ng uri ng panganib ay gagawin namin ngunit hindi kailanman magiging mga traidor. Kumunot ang noo ni Yvonne. Anong ibig mong sabihin? Humalaklak si Jessie. Pagkatapos ng ating alyansa, mamumuhunan ang mga Islanders sa ating mga korporasyon sa Island Nation, habang kukunin natin ang mga korporasyon at ari-arian ng Country H na kabilang sa Shinto Way. Kung kaya nating kunin ang lahat, ang pamilya Xavier ay magiging walang hanggan. Ikaw at anong hukbo? Nanunuyang tanong ni Yvonne. Nag-aalala ako na bago mo maibaba ang Shinto Way, ibaba ka muna nila. Ngumiti si Jessie at hindi nag-abalang magpaliwanag. Tumalikod siya at lumabas ng silid, ngunit sa sandaling umalis siya, bumulong siya sa kanyang sarili, kaya kami ay pumusta sa iyo at kay Harvey. Gabi, 6:00. Palubog na ang araw. Iyon ang pinakamagagandang oras ng araw, at ito rin ang pinakamasayang oras ng araw. Gayunpaman, dahan-daw ang lumawak ang yelo mula sa Island Nation Embassy sa kanayunan ng Walsing, sa tabi ng Lake Dove. Ayon sa internasyonal na batas, ang lugar kung saan ang embahada ay pag-aari ng mga Islanders. Na nangangahulugan na ang lugar na ito, kabilang ang Lake Dove, ay teritoryo na kabilang sa Island Nation. Ang lupaing ito ay sumusunod sa batas ng Island Nations, at ang nagpoprotekta sa lupain ay ang kanilang bansa. Matapos magtrabaho ng husto sa loob ng mga dekada, sa wakas ay nakuha ng mga Islander ang napakagandang lupain, na isang pambihirang pagkakataon para sa kanila. Ngayon ay isa ring araw na dapat tandaan para sa Shinto Way ng Island Nation. Napakaganda para sa isang mula sa Shinto Way, isa sa 6 schools of martial arts ng Island Nation, napakasalan ng isang tao mula sa Xavier ng Walsing, isa sa nangungunang 10 pamilya ng bansa H. Iyon ang dahilan kung bakit ang 5 iba pang paaralan ng Island Nation, ang 5 maharlikang pamilya, at maging ang aktwal na maharlikang pamilya ng Island Nation ay sineseryoso ang kasal na ito. Para sa Island Nation, ang kasal na ito ay kumakatawan sa isang pambihirang pagkakataon upang kontrolin ang mga nakatataas sa bansa H. Hindi na sila magkakaroon ng ganitong pagkakataon kung palalampasan nila ito. Iyon ang dahilan kung bakit libu-libong bisita ang nagmula sa Island Nation, na pinupuno ang buong teritoryo ng buhay at boses ng mga tao. Ngayon, ang lahat ng mga rosas at pulang tela ay nabili sa Walsing habang sila ay patuloy na nagpapalabas ng mga paputok. Ang kasal na ito ay magiging kasal ng siglo, at walang ibang kasal na maihahambing. Puno ng mamahaling sasakyan ang parking lot ng embahada. Maging ang hotel sa tapat, ang Hotel Hope, ay nabook out, at ang paradahan nito ay punong-puno. Ilang helicopter ang nakaparada sa helipad sa itaas ng hotel. Habang wala pa sa venue ang soon-to-be wedded, hindi nito napigilan ang pagiging excited ng lahat. Sa isang banda, hinangaan ng mga taga-isla ang kultura ng bansa H. Habang itinago nilang mabuti ang kanilang intensyon,
lahat ay gustong samantalahin ang pagkakataon ngayong nasa bansa na sila. Sa kabilang banda, alam ng island nations na lahat ng lumabas sa embassy ay mga scion at elite ng bawat pangunahing paksyon sa island nation. Kung maaari silang makilala ng isang tao dito, makipag-usap sa isang tao, o maging kanilang alipors. Ito ay magiging isang bagay na napakakanais-nais. Ang kasal na ito ay hindi lamang kumakatawan sa alyansa sa pagitan ng dalawang paksyon, mula sa isang tiyak na pananaw, ito rin ay kumakatawan sa alyansa sa pagitan ng dalawang bansa. Lalaki man o babae, ang magkabilang panig ay mahahalagang tao mula sa bawat bansa. Ang isang kasal na tulad nito ay nakatadhana na maitala sa mga talaan ng kasaysayan. Siguro maaari kung ilarawan ito bilang kasal nina Prince Charming at Snow White. Marami sa mga panauhin mula sa island nations ang napabuntong hininga sa paghanga. Marami sa mga taga-isla, mula man sa elite na komunidad o mga karaniwang tao na piniling maging kinatawan, ang nadama na ito ang rurok ng kanilang buhay. Tahimik pang ang nagngangalit ang ilan sa mga babaeng humahanga kay Shingen. Bakit isinuko ng gayong mabuting tao ang kanyang kasal para sa politika? At least, isang mabuting tao sa mata ng mga kabataan at matatandang babae mula sa island nation. Karaniwan, ang mga gagamitin para sa gayong kasal sa politika ay mula sa pamilya ng sangay o yaong maaaring itapon anumang oras. Ito ay hindi patas. Ito ay ganap na hindi patas. Habang sila ay nagbubunyi o palihim na hinahangaan ng setup, nagsimulang maglinis ng landas ang staff at security. Nang makita ng mga bisita ang mga tauhan na nagtatrabaho, alam nilang malapit nang dumating ang bagong kasal. Tama sila, habang ang helicopter na nirentahan ng Island Nation TV crew ay pumailan lang sa kalangitan, ang pasukan ng Hotel Hope ay lumabas sa screen. Ang 52 Toyota Centuries na pinalamutian ng mga bulaklak ay dahan-daang dumaan. Ang lahat ng mga kotse ay natatakpan ng mga pulang rosas at sariwang bulaklak, na nagpaparamdam sa iba. Ang totoong oras para sa kasal ay 6:50 ng gabi. Ito raw ang oras na pinili ng nobyo na si Shingen. Naniniwala siya na ito na ang pinakamaswerteng oras para sa kanya. Habang papalapit ang oras, ang daming tao. Karamihan sa mga tao mula sa karamihan ay mula sa island nation, habang kakaunti lamang ang mga tao mula sa bansa H na may karapatang obserbahan ang kasal. Matagal na silang nakipag-alyansa sa mga taga-isla. Sa hindi kalayuan sa embahada, makikita ang mga sasakyang ginagamit ng presinto ng Wolsing na papasok at palabas. Ang mga tauhan sa loob ng kotse ay nagmamasid sa kasal gamit ang kanilang mga binocular, ngunit ang kanilang mga ekspresyon ay may kaunting pagbabago. Para sa kanila, walang gaanong kinalaman ang kasal na ito sa kanila. Gaano man kasigla o kagulo ang embahada, wala itong gaanong kinalaman sa iba pang bahagi ng bansa. Hanggat hindi nakaapekto sa Wolsing ang kasiglahan at kaguluhan. Para naman sa media ng Country H, hindi naman sila nag-cover sa kasal. Na ang ibig sabihin maliban sa isang maliit na bilang sa tuktok ng panlipunang hierarchy ay alam ang tungkol dito, ang iba ay hindi. Walang nakakaalam na ang Xaviers ng Wolsing ay papasok sa isang alyansa sa island nation. Na naging normal, kung ang balita ay kumalat, kung gayon ang mga pintuan ng tirahan na pag-aari ng mga Xaviers ng Wolsing ay napuno ng mga bulok na itlog at basura. Patuloy ang pag-agos ng oras. Noong 6:45 na ng gabi, sa wakas ay nakarating na ang convoy sa gate ng Island Nation Embassy. Hindi naman sila masyadong malayo, ngunit isang himala para sa kanila ang tumagal ng ganoon katagal. Sunod-sunod na bumukas ang pinto ng nangungunang sasakyan. Lumabas si Shingen kasama sina Shouta at Nobita. Wala si Mitsuki dahil sobrang sama ng loob niya sa kasal ni Shingen. Nakasuot ng puting tuxedo, naglakad si Shingen sa stage ng kasal habang nasa likod ang mga kamay. Tapos pumalakpak siya, hindi nagtagal, at dahan-daang bumukas ang pinto ng huling Toyota Century. Bilang kinatawan ng savior ng Wolsing, hinawakan ni Jessie ang kamay ni Yvonne at lumabas ng sasakyan habang nakasuot ito ng pulang damit pangkasal. Kalmadong tumango si Jessie sa mga bisita sa paligid. Kilala ko siya,
Nabasa ko sa mga secret files na Jesse ang pangalan niya. Nabalitaan ko na hindi lamang siya ang scion ng pamilya Xavier, ngunit mayroon din siyang posisyon sa Dragon Guard at Dragon Cell. Kung ang paraan ng Shinto Way ay maaaring makipag-alyansa sa isang pamilyang tulad nito, mukhang gusto niyang ganap na makalusot sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan sa loob ng bansa pati na rin ang 4 na haligi. Ngayon na siya ay nagpakasal sa isang babae mula sa Xavier's, at siya rin ang scion ng Shinto Way, ang buhay ni Shingon ay ang pinakamagandang uri ng buhay na inaasahan ng isang lalaki na makamit. Nabalitaan ko na kahit ang maharlikang pamilya ay nagpadala ng isang prinsesa para bantayan ang kasal na ito. Siya ay may lubos na reputasyon. Ang mga taong naruroon ay mga elite ng mga taga-isla. Ang mga taga-isla ay binibigyang pansin ang bansa H sa lahat ng mga taon na ito, kaya nakakalap sila ng maraming lihim na intel. Hindi kakaiba para sa kanila na makilala si Jesse. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6645. Pagkatapos nilang magpapansin kay Jesse, may ilan na nagsimulang manood kay Yvonne. Noong una, inisip nilang lahat na hindi maaaring maging isang uri ng kagandahan si Yvonne. Ngunit matapos siyang bigyan ng ilang tingin, marami sa mga lalaki ang nagsimulang magkaroon ng maalay na ekspresyon. Iyon ay dahil, kasing putla ni Yvonne, ang kanyang kagandahan ay hindi isang bagay na nasaksihan ng mga taga-isla. Kahit alin sa mga sikat na dilag sa isla, hindi nila maikukumpara ang kanilang sarili kay Yvonne. Ilan sa mga babaeng gustong ikumpara ang kanilang sarili kay Yvonne ay sumuko na. Iyon ay dahil malinaw na alam nilang hindi nila kayang hawakan ang kandila kay Yvonne. Nasiyahan si Shingon sa kanyang napalaki na kakuhan nang makita niya ang pagseselos ng mga lalaki at ang mapagpakumbabang ekspresyon ng mga babae. Kasabay nito, nakatayo siya roon habang nasa likod ang kanyang mga kamay, na parabang siya ay isang emperador na nakatingin sa kanyang mga nasasakupan. Klang, klang, klang. Pagdating ni Yvonne at ng kanyang kasama sa entablado, 7 beses nang pinatunog ang kampana. Dumating na ang pinakamasayang oras. Ang mamahaling symphony na kinuha nila mula sa West Volta ay nagsimulang tumugtog sa marcha ng kasal, at lahat ng naruroon ay nagbigay sa kanila ng isang malaking palakpakan. Hindi nagtagal, inakay ng gwapong si Jesse si Yvonne paakyat sa hagdanan patungo sa entablado, at lahat ay tumingin sa kanila ng may pananabik. Ang mga bata ng Shinto Way ng Island Nation ay nagsimulang ikalat ang mga talulot ng bulaklak, na may kasamang ilang gintong piraso. Sumayaw ang confetti sa hangin, na nagbibigay ng pakiramdam ng pagmamahalan at kasaganaan. Si Yvonne ay dahan-daang sumulong sa isang pag-iibigan na binuo sa yaman, na parabang siya ay isang prinsesa mula sa mga fairy tales. Dahil sa kanyang kagandahan at kagandahan, maraming tao ang naniwala na maaari siyang magpakasal sa royalties ng Island Nation. Suck! As expected sa babaeng tinitignan ko. Paano napunta sa iba ang babaeng ganito? Ako lang ang may karapatang tumanggap ng ganoong divine gift. I wonder kung lahat ng babae ni Harvey ay katulad din niya. Kung sila nga, I will have the time of my life tonight. Sa pagtingin kay Yvonne na dahan-daw ang naglalakad, naniwala si Shingon na nagsimulang magkabisa na ang maliliit na asol na tableta na ininom niya kanina. Namumula ang mga mata niya, at parang gustong lumunin si Yvonne dito at ngayon. Sa kanyang pulang damit pangkasal, bahagyang umawang ang bibig ni Yvonne nang makita ang mga mata ni Shingon. Lumingon siya bigla na parang may gustong mahanap. Siya ay tulad ng isang namamatay na babae, na nagnanais na mahanap ang pangwakas na pag-asa na makapagbibigay sa kanya ng kagustuhang mabuhay. Sa kasamaang palad, ang puting kabalyero sa kanyang mga panaginip ay hindi kailanman lumitaw. Sa sandaling sumagi sa kanyang isipan ang pag-iisip, naramdaman niya ang isang bakas ng pagkabigo sa kanyang mukha. Para siyang nalulunod na babae na nawalan ng huling pag-asa, at unti-unting nagiging bula at pumuputok sa kawalan. Natisod ang kanyang mga yapak, ngunit kalaunan ay naging determinado siya. Para bang pinili na niya ang kanyang huling wakas.
Hinawakan niya ang espesyal na diamond ring na suot niya sa kanang kamay. May isang mamamatay tao na hangarin na kumikislap sa mga mata ni Ivan. Sa kasamaang palad, nawala si Shingon sa kanyang nakagawiyang kalmado dahil sa mga asul na pildores na sumisira sa kanyang isipan. Tanging pagnanasa ang nasa isip niya. Salamat sa lahat sa pagdalo sa kasal ng siglo. Salamat sa pagpunta niyo rito, saan man kayo nanggaling, sabi ng isang dakilang pari mula sa Church of the Western Court, na nakatingin sa lahat ng may maamong mga mata habang hawak niya ang isang tome sa kanyang kamay. Ngayon ay ang kasal ni Mr. Shingen Tokugawa mula sa Island Nation at Miss Yvonne Xavier mula sa Country Age. Simula ngayon, magiging isang pamilya na sila. Mula ngayon, sila ay mangangampo ng kasal, at lahat ng nandito sa kasalang ito ay magiging kanilang saksi. Ngayon, Mr. Shingen Tokugawa, Miss Yvonne Xavier. Magsisimula na tayo sa unang hakbang. Tumingin ang dakilang pari kay Shingen, pagkatapos ay hinaplos ang kanyang kamay sa gintong debit card na katatapos lang niyang tanggapin. Nakangiting sinabi niya, Mr. Shingen Tokugawa, nakatayo ako rito bilang kinatawan ng Diyos upang magtanong sa iyo ng isang katanungan. Handa ka bang kunin si Miss Yvonne Xavier bilang iyong asawa, sa may sakit at kalusugan, sa magandang panahon at sa masama, para mahalin siya at parangalan sa lahat ng araw ng kanyang buhay? Maraming mga piling taga-isla ang nagsusuot ng panunuya sa kanilang mga mukha, ngunit mabilis nilang itinago ito. Alam nilang lahat kung ano ang kinakatawan ng kasalang ito. Pag-ibig. Siguradong nagbibiro siya. Nang marinig ni Shingen ang mga katagang iyon ay medyo kumalma rin siya. Matako niyang sinulyapan si Yvonne at sinabi na may tuyong ngiti, I'm willing. Siyempre payag ako. Karangalan ko na makasal kay Miss Yvonne Xavier. Wala akong mas hihigit pa. Napangiti ang dakilang pari nang marinig iyon. Bumaba ang mga mata niya kay Yvonne, at tinanong niya, Miss Yvonne, payag ka bang kunin si Mr. Shingen Tokugawa bilang asawa mo? Sa karamdaman at sa kalusugan, sa magandang panahon at sa masama, para mahalin siya at parangalan sa lahat ng araw ng kanyang buhay. Ang sagot mo. Bumaba ang malamig na mga mata ni Shingen sa mukha ni Yvonne. Para sa kanya na manatiling tahimik sa sandaling ito ay isang kahihiyan sa kanya. Habang iniisip niya kung paano siya parurusahan, isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw. Dahil ayaw sumagot ni Yvonne, hayaan mo akong sumagot para sa kanya. Hindi siya papayag. Malamig at walang malasakit ang boses, at maririnig ito ng lahat sa kanilang mga tainga. Ang lahat ng mga taga-isla ay likas na nagtaas ng kanilang mga ulo at lumingon, at gustong makita kung sino ito. Whoosh! May kung anong gumagapang sa hangin, na parang paparating. Si Shouta at Nobita ay nasa labas ng entablado at hindi nakarating sa oras. Ang tanging magagawa nila ay likas na sabihin, mag-ingat. Pagkasabi pa lang nila, isang dambuhalang bagay ang bumangga sa kinatatayuan ni Shingen. Nang maramdaman ang panganib, bigla siyang umatras ng ilang hakbang. Sa sandaling ginawa niya iyon, isang malakas na boom ang umalangaw-ngaw mula sa entablado at ito ay dumagundong. Pagkatapos, nakita ng lahat kung ano iyon. Sa entablado, lumitaw ang isang pulang kabaong. Ang kabaong na pula na kulay dugo ay naghiwalay kina Yvonne at Shingen sa dalawang gilid ng entablado. Nakatingin lang ang lahat, na nakanganga ang mga bibig at nanlalaki ang mga mata. Ito ang kasal nina Yvonne at Shingen. Sino ang magiging matapang na magpapasimulan ng bagyo dito? Isang payat na figure ang lumitaw sa pulang kabaong at ngumiti kay Yvonne. Pagkatapos, agad niyang nilapitan si Shingen at ibinaba ang palad. Tila wala itong kapangyarihan, ngunit sa mga mata ni Shingen, ang palad ay patuloy na lumalapit na para bang tinatakpan nito ang kanyang buong paningin. Pinikit ni Shingen ang kanyang mga mata, at gustong lumaban. Sumugod na si Shouta at sumigaw, kasal mo ito ngayon. Masama para sa iyo na damanak ang dugo. Hayaan mo akong tulungan ka. Sino ka ba? Ang lakas ng loob mong hadlangan ang kasal ni Master Shingen. Hinubad na ni Shouta ang mahabang espada sa kanyang sinturon at nilaslas ang figurang nasa harapan niya. Swish! Nagkaroon ng malakas na ingay.
Habang nagsasagupaan ang dalawang panig, lumitaw ang mga spark sa gitna ng hangin. May sumisigaw na tunog, at pakiramdam ng maraming tao ay halos mabasag ang kanilang eardrums. Habang nagawa ni Shouta na gamitin ang kanyang sandata para harangin ang pag-atake ni Harvey, ramdam pa rin niya ang panginginig ng kanyang buong katawan at napaatras ng ilang hakbang. Isang hakbang pa, ay mahuhulog na siya sa stage. Kasabay nito, naramdaman niya ang paninikip ng kanyang dibdib. Halos mag-ubo siya ng subaw ng dugo. Si Nobita, nakasabay na sumugod palabas, ay nabigla sa kanyang buhay. Hindi niya inaasahan na ang lalaking umatake ay may ganoong nakakatakot na kapangyarihan. Huminga ng malalim si Shouta at pinigilan ang dugo sa loob niya. At pagkatapos, nakita niya sa wakas kung sino iyon, si Harvey iyon. Ikaw, nagbago ang ekspresyon ni Shouta. Mr. Harvey, bukas ng gabi ang laban sa pagitan ng Shinto Wei at hindi ngayon. May death wish ka ba? Dapat mong maunawaan na kahit napatayin ka namin dito ng magkasama, walang magsasabing kami ang mali dahil ikaw ang nag-udyok ng lahat ng ito. Kalmadong tumingin si Harvey kay Shouta. At, ang tanga mo, galit na galit si Shouta nang makita niya si Harvey na kalmadong nakatayo doon. Mr. Harvey, natatandaan ko na may kasabihan mula sa iyong bansa tungkol sa pag-alam kung kailan dapat malugi. Ipinapayo ko sa iyo na humingi ng tawad ngayon. Marahil ay patatawarin ka ng aking Panginoon, dahil ngayon ang pinakamasayang araw sa kanyang buhay. Kalimutan mo na yon. Hindi mo na kailangang magpakita ng respeto sa akin. Malamig na sabi ni Harvey. Hindi ako magpapakita sa kanya ng anumang awa kahit na lumuhad siya sa harap ko. Iniabot ni Harvey ang kanyang kanang kamay para sa isa pang hampas ng palad. Si Shouta ay isang taong may kakayahan din. Nang makita niyang muling umatake si Harvey, halos hindi niya namamalaya na umatras pa atras. Habang siya ay matigas, ang away sa pagitan nila ngayon ay nagpakita sa kanya na hindi siya ang kapareha ni Harvey. Kung hindi siya umatras, madaling mapatay siya ni Harvey sa susunod na welga. Habang si Shouta ay napakabilis, si Harvey ay napakabilis kahit na mukhang mabagal. Sa isang iglap ay humarap na siya sa harapan ni Shouta at sa sampalan na sana ang huli. Nakatingin lang si Shouta sa gulat. Wala siyang matatakbuhan, at baka sa mukha niya ang pagkabalisa. Walang choice si Shouta kundi alisin ang short sword sa kanyang sinturon. Pinag-cross niya ang long sword at ang short sword sa isa't isa at sinubukang gumanti kay Harvey gamit ang kanyang twin sword style. Obvious naman na kapag wala na siyang matatakbuhan ay umaasa siyang mapipilit niyang balikan si Harvey gamit iyon. Kahit na hindi niya magawa, maaari niyang gawin ang pinsala kay Harvey, hindi ba? Sa kasamaang palad, ang katotohanan ay mas malupit kaysa sa naisip ni Shouta. Masyado niyang pinahahalagahan ang kanyang kapangyarihan at minamaliit ang kakayahan ni Harvey. Bago pa man maabot ng 2 talam si Harvey, bumagsak na ang palad ni Harvey sa kanyang mukha. Nagkaroon ng malakas na sampal, at ang kanang pisngi ni Shouta ay agad na namamagana para bang isang truck ang bumangga sa kanyang mukha. Kahit na lihim niyang natutunan mula sa bansa H ang paraan upang masipsip ang lakas ng pag-atake, labis siyang nasasaktan na halos umiyak. Nang makita ni Shouta na pipilitin ni Harvey ang pag-atake, bigla siyang umatras ng ilang hakbang. Napagtanto niya ito, at napuno siya ng kahihiyan. Tama na, nang makita ng dakilang pari na may nang-ahas na humadlang sa kasalang kanyang pinamumunuan, malamig siyang ngumuso. Malinaw na ang dakilang pari ay isang kabalyero. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, lumitaw ang rapier na nakatago sa ilalim ng kanyang roba at agad niyang tinutukan ang lalamunan ni Harvey. Hindi man lang siya nilingon ni Harvey at pasimpleng tinadyakan ng lupa. Agad na lumipad ang mga durog na bato patungo sa dakilang pari, na biglang nagdilim ang ekspresyon. Ang rapier sa kanyang kamay ay nagsimulang gumalaw at naghabi ng isang napakagandang web ng maraming anyo upang harangan ang pag-atake ni Harvey. Klang, klang, klang. Ang pari ay patuloy sa paglaslas, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, ang kanyang rapier ay naputol sa 2. Nanginginig siya habang nadadapa sa likod. Napatingin siya sa rapier na nasa kamay niya, at gulat na gulat.
Nasira, nabasag ang kanyang rapier. Ang dakilang pari ay dating nagsisilbing Knight Templar ng Church of the Western Court. Bagamat hindi bumuti ang kanyang lakas sa loob ng maraming taon, hindi siya masyadong mahina at madaling mabali ang kanyang rapier. Nang makita ng lahat ang nangyayari, nagulat silang lahat at natahimik ng matagal. Si Shou Uta ay isa sa 3 pangunahing disipulo ng Shinto Wei. Ang obispo ay isa ring ex-Knight Templar. Karaniwan, sila ang cream of the crop. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na maging sila ay hindi katugma para kay Harvey, na madaling nakatanggal sa kanila. Hindi agad natalo ni Harvey ang mga ito, ngunit hindi ito ganoon kalayo. Naningkit ang mga mata ng lahat ng Islanders habang nakatingin kay Harvey, at halatang gustong malaman kung sino siya. Lahat mula sa mga paksyo na natalo kay Harvey dati tulad ng Shindan Wei, Shinkage Wei, at Abito Wei ay tumingin ng may madilim na ekspresyon. Bastard, ang bastos na naman yun. Hindi lang niya pinahiya ang lahat ng mga paaralan, ngunit naglakas loob din siyang magsimula ng kaguluhan sa sandaling tulad nito. Hindi nila ito palalampasin. Sa kasamaang palad, labis na trauma ang ibinigay sa kanila ni Harvey. Bagamat inilalabas nila ang kanilang mga pangilaban sa kanya, walang sinuman sa kanila ang nangahas na tumayo at sawayin siya ng hayagan. Ngunit iyon ay dapat naasahan, dahil alam nila kung sino ang mas malakas. Matapos madaling talunin ni Harvey si Shou Uta at ang dakilang pari, hindi niya pinansin ang iba at nilingon si Ivan. Binigyan niya ito ng isang mahinang ngiti at sinabing, "I'm sorry, Ivan. Dapat ay pumunta na ako rito kaagad." Medyo natigilan si Ivan. Hindi niya napigilan ang sarili habang kinukusot ang kanyang mga mata, iniisip na baka nanaginip siya. Sa sumunod na segundo, agad siyang tumalon sa mga bisig ni Harvey. Bahagyang natigilan si Harvey, ngunit pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, inilahad niya ang kanyang kamay upang tapikin ang likod niya. "Ayos lang, nandito na ako." Ang kanilang mga aksyon, kahit na simple, ay parang isang uri ng drama sa TV sa isang lugar at sitwasyong tulad nito. Nakatingin lang ang lahat ng taga-isla. Ngayon ang kasal ng siglo. Hindi nila inaasahan ang isang tao mula sa bansa H na magdudulot ng kaguluhan. Hindi lang pinahiya ni Harvey si Shingan, kundi ginagawa rin niyang manloko sa harap ng kanyang mga mata ang magiging asawa ni Shingan. Si Shingan, na dapat ay galit, ay hindi nagalit. Sa halip, pasimple niyang tiningnan ang tagpong ito na may tuyong ngiti. Ang mga kaganapan ngayon ay lampas sa inaasahan ng lahat. Gayunpaman, tila nangyayari ang lahat tulad ng inaasahan niya. "Don't worry, Ivan. I know everything about Sheldon," sabi ni Harvey habang tinatapik ang likod ni Ivan. Si George at ang kanyang mga tauhan ay nagsisikap na iligtas siya. "Huwag kang mag-alala." Nang marinig iyon ni Ivan ay bahagyang nanginig ang kanyang katawan at napabuntong hininga. "Paumanhin, hindi lang kita natulungan, kundi pinag-alala din kita. There's no need to say sorry between us," nakangiting sabi ni Harvey. "Kahit kailan at saan, ang kailangan mo lang gawin ay tawagin ang pangalan ko kapag may problema ka, at nandyan ako." Matapos ang mga salita na nakatakas sa kanya, si Harvey ay bahagyang nagsisi. Bahagyang kumunat ang noo ni Ivan, bakas sa maganda niyang mukha ang pagkadismaya. Kahit na siya ay nasa ganoong estado, hindi sinabi ni Harvey ang mga salitang gusto niyang marinig mula sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, pinag-isipan niya ito ng mabuti. Tapos, ngumiti siya ng napakatamis. Bagamat hindi niya narinig ang mga salitang gusto niya, naroon si Harvey para iligtas siya kahit papaano. Bakit hindi pa rin siya kontento dito? Isang sunod-sunod na palakpakan ang sumunod. Kahanga-hanga, ganap na kahanga-hanga. Kahit na ang mga drama sa TV ay walang bagay na may labis na kilabot. Wala kayong anumang pagkamalikhain. Umupo na si Shingan sa dapat niyang puntahan kapag natapos na ang kasal. Nakasandal siya sa upuan at may hawak na tasa sa kamay na malisyoso ang tono. Kasabay nito, ang mga elite mula sa Shinto Wei ay lumabas mula sa karamihan na may mahigpit na mga ekspresyon. Nagpakita sila ng nakakamatay na layunin, na parabang sasalakay sila anumang oras.
Malinaw na ang pag-atake ni Harvey ngayon ay lumabag sa mga patakaran. Kahit na ang Shinto Way ay upang tugisin siya, hindi ito lalabag sa anumang mga patakaran. Kailangan lang ni Shingon na magbigay ng utos, at lahat ng mga elit ng Shinto Way ay susugod at dudurog kay Harvey. Gayunpaman, tila nasiyahan si Shingon sa isang maliit na laro ng pusa at daga. Hindi siya nagmamadaling sabihin sa kanyang mga tauhan na kumilos. Pagkatapos niyang uminom ng tsaa, interesado siyang tumingin sa entablado at sinabing, "Nanood ako kamakailan ng isang palabas na tinatawag na Romeo at Juliet. Sa aking pananaw, magkamukha talaga kayong dalawa ni Romeo at Juliet." Kabanata 6650. Sa eksenang ito, parang ako si Paris. Napabuntong hininga si Shingon. "But I believe you're quite familiar with the story, yes. You know what will happen to Romeo and Juliet in a world where there's no happy ending. You should learn from the stories. Or are you going to fake your death now? Kung gagawin mo yan, maaawa ang lahat ng makakarinig tungkol sa kwento mo, di ba? Pero ayon sa kaugalian ng aking bansa, ang ginagawa mo ay tinatawag na adultery." Halata namang hindi lang si Shingon ang gustong pumatay kay Harvey, kundi sisirain niya si Harvey emotionally. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya nagmamadaling gumawa ng anumang mga galaw. Puno ng pangungutya ang bawat salitang sinabi niya. Nang marinig iyon ni Harvey ay napatingin siya kay Shingon. "Hindi ikaw ang magpasya kung kami ay nangangalunya. Bilang saye ng Shinto Way, hindi ka ba nahihiya sa paghinto ng napakababa? Sa iyong pagkakakilanlan at katayuan, maaari kang magkaroon ng sinumang babae na gusto mo, ngunit nagpasya kang pagbabantaan siya. Ang masasabi ko lang ay nawalan ka na ng respeto. Nawala ang respeto mo." Tumawa si Shingon. Harvey York, ang kinatawa ng Country H Martial Arts Alliance, ang chairman ng Country H Commercial Group. Prince York ng Southlight, ang isang tulad mo ang pumunta sa aking kasal upang nakawin ang aking nobya. Tumingin ka sa akin. Paano mo nasasabing hindi mo ako ginagalang? Sa kasamaang palad, ang mga kabataan ay kailangang magbayad ng isang presyo para sa kanilang mga pagkakamali. Iniisip ko kung ano ang gagawin ng Country H Martial Arts Alliance at Country H Commercial Group kapag wala ka ng iba kundi isang bangkay. Nang marinig ang panunuya ni Shingon, lahat ng hindi nakakaalam ng pagkakakilanlan ni Harvey ay nabigla. Ano? Siya ang halos nag-iisa sa lahat ng mga kabataang henerasyon mula sa Six Martial Arts School. Hindi nakakagulat na naglakas loob siyang pumunta dito. Mayroon nga siyang mga kasanayan. Sa kasamaang palad, nagkamali siya. Ibang-iba si Master Shingon sa lahat ng basurang nilabanan niya noon. Ang kanyang pagtatapos ay napagpasyahan na sa sandaling lumitaw siya sa aming teritoryo. Lahat ng mga tao ay nagbubulungan sa kanilang sarili, na umaasang makitang mamatay si Harvey dito. "You're crossing the line, Harvey. How dare you come to disrupt Mr. Shinjon's wedding? May mali ba sa ulo mo?" Sa oras na ito, 12-dosenang mga lalaki mula sa bansa H ang lumitaw. Ang nangunguna sa kanila ay ang ex-assistant chairman mula sa commercial group, si Layton. Sa hitsura nito, dumaan na siya sa isang pagbabago. Mula sa kanyang kasuotan at pagmamalaki, tiyak na nakuha niya ang maraming bagay mula sa mga Islanders pagkatapos mawala ang lahat. Siyempre, kailangan niyang magtrabaho pagkatapos niyang makuha ang mga benepisyo. Iyon ang dahilan kung bakit siya lumabas sa sandaling ito. Ang ating bansa ay may 5,000 taon ng kasaysayan. Sa lahat ng panahon, ang kasal ay nasa kamay ng mga magulang. Ngayon ang kasal sa pagitan ni Shingon at Yvonne. It's a proper wedding. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Alam mo bang ang ginagawa mo ay makakasira sa reputasyon ng ating mga kababayan? Sa wakas ay nagawa nating magtayo ng magandang reputasyon sa buong mundo, at kung masisira ang lahat dahil sa iyo, kaya mo bang pasanin ang responsibilidad para doon?